Mainit na balita ngayong tanghali. Mga ospital sa bansa inilagay na ng Department of Health sa Code White Alert 3 araw bago ang pagpapalit ng taon. Ilang pasahero sa Manila North Port stranded pa rin hanggang ngayon. Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda nag-inspeksyon sa ilang tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Taxi driver na nag-overcharge sa foreigner sa NAIA, sinuspindi at pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office. Polis na nagmamaneho ng sasakyang sumalpok sa isang bus sa EDSA Busway nirelieve na sa pwesto. At mga transport group muling nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw. PUJ operators na hindi magko-consolidate i-issuehan ng show cause order ng LTFRB. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 29, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para pigilan ang deadline ng PUV franchise consolidation na itinakda sa katapusan nitong buwan. Samantala, naghain naman ng mosyon ang mga petitioner ng Piston at iba pang commuter groups para himukin ang korte na agarang maglabas ng TRO. Narito ang report ni Dante Amento. Pinagsusumite lang ng Korte Suprema ng komentaryo sa loob ng 10 araw ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kaugnay sa petisyon na isinumite ng grupong Piston at Commuters Group na humihiling ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa PUV Franchise Consolidation Deadline sa December 31, 2023. Wala namang nakuhang TRO ang grupong Piston. Samantala matapos maglabas ng kautusan ng Korte, muling dumulog kahapon ang Piston sa Korte Suprema kasama ang kanilang abogado na sina Attorney Nery Colmenares at Attorney Cristina Conti. Naghain sila ng extremely urgent motion para sa pag-i-issue ng TRO. Naniniwala sila na may panahon pa para mamagitan ang Korte. Tamang-tama ang pag-file namin ng motion kung nag-issue na kanina ang court na magkomentaryo ang LTFRB at ang DOTR kasi ang motion na ito ay nagsasaad ng bagong data, bagong facts. At ito yung Memorandum Circular 2023-52 na inisyo kamakailan lang ng LTFRB. Kasi dito makita agad ng korte na hindi talaga napag-isipan ito. A few days before the deadline, nag-issue ka ng circular. Inasahan natin sa immediate at bukas nga yung huling pasok ng mga ay dapat ang natin sana ay makapaglabas nga ng TRO ang Korte Suprema dahil ang pinangangambahan nga natin dito kapag hindi nagkaroon talaga ng TRO ay magkakaroon talaga ng malaking epekto ng pagpasok ng January. Ayon kay Attorney Colmenares, sa bagong Memorandum Circular ng LTFRB, natuklasan nilang marami pa ang ruta na hindi pa consolidated. Inamin nila sa circular, fatal admission na may mga ruta na less than 60% consolidated. Taliwas ito sa sinabi nila na 70% ang taliwas ito sa sinabi nila na 70% na ng mga ruta o mga jeepney ang consolidated. Una nang iginiit ng mga tsuper at operator na hindi nila kayang mangutang para sa pagbili ng modernong jeep. Kung ipipilit ng pamahalaan ay tinatayang 140,000 umano ng mga driver at 60,000 operators ang mawawala ng hanap buhay. Maapektuhan din ang 28.5 million ng mga commuters sa buong bansa sa transport disaster. Ang problema po natin, meron pong mga ruta na 0% consolidated at yan po ang inihain namin sa TRO. Wala pong jeep na Project 23. Nagaling Project 23 ang konsolidado, 0% ang modern jeepney dyan sa ruta na yan. Mapa Welcome Man o Quiapo. Samantala sa kanyang pahayag, sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista, mananatili ang deadline ng PUV consolidation sa December 31 at nasa 70% o mayorya ng mga PUV operators ang sumusuporta sa inisyatibo ng franchise consolidation.
Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. I-issuehan ng show cause order ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga operator na hindi magko-consolidate hanggang sa December 31. Ngunit ayon sa LTFRB, dadaan sa due process ang mga operator bago tuluyang desisyonan kung hindi na ma-extend ang kanilang mga prangkisa. Samantala, sinimulan na rin ng Manibela at ng Piston ang kanilang protesta hanggang ngayong umaga para tutulan ang deadline ng franchise consolidation na nakatakda sa December 31. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, paano yung magiging sistema sa pag-i-issue ng show cause order sa mga public transport na hindi magko-consolidate? Aga, ipinaliwanag nga kanina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pagkatapos ng December 31, doon na nila makikita sa kanilang listahan kung sino na yung mga nakapag-consolidate. Ibig sabihin, yung mga hindi naman nakapag-consolidate ay makikita rin nila. At yun naman yung mga i-issuehan ng show cause order pagdating ng Enero. Dahil nga sa December 31 na lang talaga ang deadline ng franchise consolidation, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, mai-issuehan na ng show cause order ang mga hindi pa rin magko-consolidate. Ito nila yung sinasabing due process bago tuluyang hatulan kung talagang hindi na ma-extend ang visa ng mga prangkisa o provisional authority ng mga public utility jeep. Batay sa datos ng LTFRB, dito lamang sa National Capital Region, nasa 33% pa lamang ang consolidated batay sa pinakahuli nilang datos ngayong Disyembre. Katumbas ito ng nasa higit 13,000 na unit ng mga traditional na jeep o PUJ. Ibig sabihin, nasa 27,000 pa ng mga operators ang hindi pa nakakapag-consolidate dito sa NCR. Ayon sa LTFRB, inaasahan nila na tataas pa ang bilang ng mga magpapakonsolidate dahil bubuksan naman daw ang kanilang opisina bukas at hanggang sa Linggo para tumanggap ng aplikasyon. Samantala, kaninang umaga nagsimula na rin sa kanilang protesta ang Piston at Manibela. Patuloy na hinaing ng mga grupo ang pagbasura ng deadline ng consolidation. Sinimula nila ang programa kanina sa University Avenue sa UP Diliman. Aga doon sa na-monitor natin ng mga live stream ng Manibela bandang mga 30 minutes ago ay nandun pa rin sila sa area ng University Avenue sa UP Diliman at nagtitipon-tipon pa rin para nga isagawa itong kanilang protesta ngayong araw. Ngayong mga alas 12 ay inaasahan natin na magtutungo itong mga magkikilos protesta sa Welcome Rotonda para ipagpatuloy yung kanilang programa bago sila tuluyang magmarcha papunta naman sa Mendiola para patuloy na ipanawagan nga sa pamahalaan itong kanilang pagtutol sa mga balangkas ng PUV Modernization Program. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Dumating sa bansa kahapon ang ika-20 batch ng mga OFW na nagpa-repatriate mula sa Lebanon. Samantala, nakatakda naman dumating mamayang gabi ang isa pang batch ng OFW na mula naman sa Israel. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Kahit holiday, patuloy ang pagpuproseso ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers na nais nang umuwi mula sa mga bansang apektado ng gulo sa Israel. Tuloy-tuloy din ang pagdating ng mga OFW na voluntaryong nagpa-repatriate sa pamahalaan sa takot na badabay sa kaguluhan doon. Patuloy po ang suporta ng ating pamahalaan base po sa direktiba ng ating Pangulo na itong mga kasama natin na umuwi na apektado po ng Israel at saka Hamas conflict. Kahapon, 10 OFW mula sa Lebanon ang umuwi sa bansa. 9 sa kanila magkakasamang dumating kasama ang 5 bata. Hiwalay namang dumating ang isa pang OFW kagabi.
Sa kabuuan, umabot na sa 111 ang mga OFW na piniling magpa-repatriate mula sa bansang Lebanon simula nang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng militanteng grupong Hezbollah at Israel. Mamayang gabi, nakatakdang dumating ang isa pang batch ng mga OFW mula naman sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi nila tiyak kung ito na ang huling batch ng OFW na apektado ng kaguluhan sa Israel na uuwi bago matapos ang taon dahil patuloy pa rin naman ang gulo doon. Atin pong sinisiguro na yung pagdating nila dito ay mayroon pong mga assistance na makukuha sila. So yung mga galing po or mapupunta ng halimbawa Mindanao ay may provide po na airplane ticket ang ating OWA at saka yung mga dito is pwede i-house sila sa hotel or yung dito lang na malapit dadalhin sila sa bus. Bawat OFW na nagpaparepatriate mula sa mga bansa na naapektuhan ng gulo sa Israel ay makatatanggap ng 125,000 pesos cash assistance mula sa DMW, OWA, DSWD at TESDA. Makakatanggap sila ng livelihood assistance, TESDA training at iba pang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilagay sa Code White Alert ng Department of Health at Center for Health Development Calabarzon ang mga ospital at health facilities sa rehiyon mula December 29 hanggang January 2. Ayon kay DOH Calabarzon Director and OIC Assistant Secretary of Health Ariel Valencia, taon-taon itong ginagawa kasabay ng pagpapalit ng taon. Dagdag ni Valencia na ang Code White Alert ay tumutukoy sa kahandaan ng mga medical personnel sa mga ospital at health offices upang magbigay ng mga kinakailangang serbisyong pangkalusugan. Sa ngayon, mayroong 4 na kaso ng fireworks-related injuries sa rehiyon na 67% na mas mataas kumpara noong 2018 hanggang 2022. Nananawagan ang Department of Health sa magulang at pamilya ng batang lalaki na naaksidenteng nakalunok ng paputok sa Calabarzon na bumalik ng ospital para sa kaukulang atensyong medikal. Sa pahayag na inilabas ng DOH, isinaad na hindi na makontak ng ospital na unang pinagdalhan sa bata ang pamilya nito. Nagbabala ang Health Department na maaaring hindi agad lumabas ang mga palatandaan at sintomas ng pagkalason sa watusi. Ayon sa DOH, maaaring magpakita at maramdaman ito sa susunod na ilang oras at magtagal sa loob ng ilang araw at may panganib din ng kamatayan. Dagdag pa ng Health Department, hindi na sila maglalabas ng karagdagang detalye sa publiko para maiwasang mapahiya ang pasyente at kanyang pamilya. Nagpaalala rin ang DOH sa lahat ng mga ospital na maging maingat at maniguro sa pag-refer at paglipat ng mga pasyente. At ngayon po ay makakapanayan po natin ang kinatawan ng Department of Health sa Region 4A para sa karagdagang impormasyon sa ginagawa po nilang paghahanda sa December 31. Magandang tanghali po, Dr. Voltaire Guadalupe. Magandang tanghali sa inyo, Aga, at saka sa lahat ng inyong mga manonood. Yes po, Doc. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kayo po ay aming makausap. Doc, kumusta po yung paghahanda ng DOH para sa pagpapalit po ng taon? Aga, ang paghahanda natin ay marami at madalas every year tayo po ay nagpapaalala sa lahat ng ating madla na meron po tayong 3 bahagi ng Ligtas Christmas Campaign. Tayo po ay nangagampanya at ang layunin natin ay para sa ating mga kababayan na manatiling ligtas, malusog ngayong holiday season. Okay po, as of now po, Doc, ilan na po ba yung firecracker-related injuries sa Calabarzon region po? Sa ngayon, mayroon na tayong naitala na 23 cases
18 cases ay na-report po ng ating mga non-sentinel sites at meron tayong 5 cases from our 7 sentinel sites. So total of 23 cases na tayo. Ito po ay bahagyang mas mataas kumpara sa mga nakalipas na average na 5 taon. Okay po. At tungkol po dito, dito sa bata or dito sa 4-year-old na lalaki, na aksidente umano pong nakalunok ng Watusi. Any update po tungkol dito sa situation po na ito? Yes, Sir Aga. Meron tayong latest update at it's good news. Relatively good news kasi natagpuan po, nakontak na ho yung bata at naidala na rin po ng magulang ang bata sa East Avenue Medical Center kung saan siya ay nilalapatan na ng paunang lunas. Okay, maraming salamat naman po sa kalagayan po niya na yun. At Doc, any reminder po from DOH para sa ating pong mga kababayan sa pagpapalit po ng taon? Nasa inyo po ang pagkakataong muli, Doc. Maraming salamat. Meron tayong 3 bahagi ng Ligtas Christmas Campaign. Una, nais namin na ikampanya ang Healthy Celebrations. Ito po ay nagbibigay tayo ng tips para sa ating mga mamamayan tungkol sa toy safety upang masigurong ligtas ang mga pinangreregalo natin na laruan. Pangalawa, ay ang healthy handaan. At dito naman, dapat ay nagpapaalala tayo na panatilihin natin na may healthy diet at nagbibigay tayo ng food safety tips upang lalong masiguro ang kaligtasan at malinis na ating mga handa. At pangatlo, yun pong ating iwas paputok campaign. At marami nga ho tayong alam na injuries na at sana po ay mabawasan ang mga unnecessary injuries and deaths dahil sa paputok. Okay, maraming salamat po, Doc, sa mga paalaala at sa mga updates po. Yan po si Dr. Voltaire S. Guadalupe from Department of Health, Region 4A. Maraming salamat po, Doc. Very welcome. Happy New Year. Kasama sa selebrasyon ng iba sa ating mga kababayan sa pagpapalit ng taon ay ang paggamit ng paputok o fireworks. Kung sakaling may mabiktima nito, ay maaari natin sila matulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangunahing lunas. Narito ang report ni Ray Pelayo. Taon-taon na lamang ay may mga pasyente na biktima ng paputok na dinadala sa mga ospital. Ang iba'y mga napuputulan ng bahagi ng katawan gaya ng daliri o minsan ay buong kamay. At ang iba ay binabawi ang panang buhay. Kapag ikaw ay natapat sa ganitong sitwasyon, may first aid na maaari kang magawa. Ayon sa UNTV News and Rescue Emergency Medical Responder, magmasid muna sa palibot ng biktima dahil baka may mga nakakalat na paputok na hindi pa sumabog. Kapag nakitang ligtas na ang lugar, saka lumapit doon sa biktima. Kung duguan ang biktima, ay mahalaga na makagawa ng paraan para ito ay mapigilan. Una natin gawin, control bleeding natin. Lagyan natin ng malinis na tela. Kung meron tayong dalang tela o kaya malinis na face towel, ilagay natin sa mismong sugat niya. Then, talian din natin ng face towel din na malinis. Ikot natin ng ganyan. Ngayon, kung wala naman kayong dalang first aid kit, kuha tayo ng malinis na tela. Then, balutan natin. Then dalhin natin sa ospital para ma-check kung kailangan bigyan siya ng anti-tetano. Kapag ang pagdurugo ay marami ng dugo ang nawala sa kanya, ang possibility po nun is mawala ng malay. Ang worst po nun kapag hindi po siya nalapatan agad at maraming dugo ang nawala sa kanya, ang possibility nun is mamatay po yung biktima. Kung minor injury lang o gasgas ang tinamo ng biktima, ay hugasan din ito ng malinis na tubig at dalhin sa pagamutan kung kailangan. Isa rin sa mapanganib na maapektuhan ng paputok ay ang mga mata. Halimbawa ditong mata yung natalabsikan na side ng mata niya ng pulbura. Ang gagawin po natin, isa-side lying po natin siya ng pagganon.
Tapos, bubuhusan natin siya ng tubig para ma-flush out yung chemical na tumagsik sa kanyang mata. Tuloy-tuloy lang po to. Mga 10 to 15 minutes, kumuha po tayo ng malinis na tubig. At tuloy-tuloy lang natin buhusan ng kanyang mata. Lalagyan natin ng malinis na tela kung sakali. Sir, pahawakan natin sa biktima, sir. Pwede po mahawakan ng maliit. Then sa kabila, lalagyan din natin para hindi siya gagalaw-galaw kung sakali. Pahawakan din, sir. Then saka natin talian ng panyo para... Sige, sir, pabitaw na lang. Saka dalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital kung sakaling hindi pa dumarating yung ambulansyang tinawag natin. May mga insidente naman na nalulunok ang mga maliliit na puputok gaya ng matusi, lalo na sa mga bata. Ang isa sa maaaring agad na gawin sa biktima ay painumin ng puti ng itlog. Ang isang rationale po nun, ang mababaw na dahilan doon para i-trap po yung chemical na pumasok doon sa tiyan ng pasyente. Panoorin ang iba pang life-saving first aid tips sa programang Lifesaver tuwing Linggo, alas 8 ng umaga. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Pinatawan ng 70 araw na preventive suspension ng Land Transportation Office ang taxi driver sa viral video na naningil ng sobra sa isang dayuhan sa Ninoy Aquino International Airport kamakailan. Pinagpapaliwanag din ito ng LTO sa ginawang overcharging. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa parusang maaaring ipataw sa operator naman ng taxi. Una nang ibinabala ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ibaban na ang lahat ng taxi ng naturang kumpanya sa NAIA dahil sa insidente. Nirelieve sa pwesto ng Philippine National Police ang pulis na nagmamaneho ng sasakyang biglang pumasok sa EDSA busway na naging dahilan para maaksidente ang isang bus nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa PNP, nagsimula na rin sila ng masusing investigasyon sa insidente. Nakasaad sa pahayag ng pambansang pulisya na lubos nilang pinahalagahan ang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran at regulasyon sa trapiko. Gayon din ang responsableng paggamit ng mga sasakyang inisyu ng gobyerno. Una nang nabigyan ng ordinance violation receipt ng Quezon City Traffic Enforcement Group ang nagmamanehong pulis dahil sa reckless driving. Inaasahang tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas pagpasok ng taong 2024. Ayon kay Regasco President Arnel T., ito ay dahil sa mas mataas na gastos ng pagpapadala nito na resulta ng political tensions sa Red Sea. Anya, ang $60 na dagdag sa shipping fee ay nangangahulugang 3 pesos and 50 centavos kada kilong pagtaas o 38 pesos and 50 centavos sa bawat 11 kilogram na tangke ng LPG. Pinayuhan naman ng isang LPG dealer ang mga mamimili na bumili na ng maaga bago ang pagpapalit ng taon habang wala pang alerto sa nakaambang pagtaas ng presyo. Magkakaroon ng libreng sakay ang LRT2 bukas, December 30 bilang bahagi ng paggunita sa ika-127 anibersaryo ng kabayanihan ni Jose Rizal. Mag-uumpisa ang libreng sakay ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Aalis ang unang tren sa Recto Station at Antipolo Station ng 5 a.m. habang aalis ang last trip ng tren sa Antipolo Station ng 9 p.m. at sa Recto Station ng 9:30 p.m. May nakikitang malaking pakinabang ang National Economic and Development Authority sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin ang pagpapataw ng mababang taripa sa ilang agricultural commodities. Ayon sa NEDA, malaking tulong ito upang makontrol ang inflation.
Para sa karagdagang detalye, may report si Nel Maribohok live. Nel, paano makatutulong itong reduced tariff rates sa pagkontrol ng inflation o ang bilis ng taas ng presyo ng bilihin? Yes, Aga, ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang pagpapalawig ng mababang taripa sa imported agri-products ay makatutulong upang matiyak na magiging sapat at abot kaya ang supply ng pagkain para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order No. 50 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalawig hanggang sa katapusan ng taong 2024 mas mababang taripa sa ilang agri-products tulad ng bigas, mais at karne ng baboy. Ayon kay Secretary Balisacan, dahil sa hakbang na ito, mababawasan ang banta ng pagtaas ng inflation dahil sa El Niño phenomenon at African Swine Fever o ASF. Dagdag pa ang epekto ng geopolitical tensions at export ban na ipinatutupad ng ilang bansa. Dahil anya sa dagdag na meat importation, naibaba nito ang meat inflation sa 1.2% noong September 2023. Bukod sa estratehiya na ito, binigyan din ng NEDA Chief ang kahalagahan ng mga programa para mapalakas ang local production at mapataas ang productivity ng mga magsasaka. Ito ay sa pamamagitan na rin ng pamumuhunan sa irigasyon, flood control at climate change adaptation. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Naghain ng petisyon sa Court of Appeals ang TV network na Sunshine Media Network International o SMNI kaugnay ng suspension order ng National Telecommunications Commission o NTC. Hiling ng kumpanya, payagan silang makabalik sa ere. Narito ang ulat ni Dante Amento. Dumulog sa Court of Appeals ang TV network na Sunshine Media Network International o SMNI. Hiniling ng kumpanya na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang korte sa isang buwang suspension order ng National Telecommunications Commission o NTC noong December 19. Ayon sa mga abogado ng SMNI, nilabag ng NTC ang kanilang karapatan sa due process dahil hindi sila pinasagot sa show cause order at isinabay pa rito ang suspension order. Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation, wala pang complaint. Mahirapan kami sumagot sa mga allegation na wala naman dyan. So, para kami nanghuhula ngayon na ano yung sagot namin. Naniniwala din silang naimpluwensyahan ng House of Representatives ang NTC na hindi umano dapat. Ang NTC ay mayroong sariling kapangyarihan o quasi-judicial function kaya hindi ito dapat magpapadikta sa legislative branch. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Separation of power, it means the NTC is part of the executive department, hindi sila dapat diktahan ng House of Representatives, and that is the legislative department of our government. Dagdag pa ni Attorney Rolex Suplico, isa sa mga legal counsel ng SMNI, isinuko ng NTC ang kapangyarihan nito sa Kamara at mayroong chilling effect o magdudulot ng takot ang ginawa nito. Maaari kasi anyang mangyayari ang ginawa nito sa iba pang network o media outlet. Kinwestiyon din ito bakit buong network ang sinuspindi kung ang dalawang programa lamang naman ito ang nakitaan umano ng paglabag. Ang pagsuspindi sa SMNI ay nag-ugat sa umano'y paglabag ng kumpanya sa mga panuntunan ng kanilang prangkisa na ibinigay ng Kongreso noong 2019. Diba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo isabihin na buong network ay may kasalanan. Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Diba pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yon, wala pang pruebas. Pakinggan mo muna kami. Umaasa ang SMNI na kaagad maglabas ng TRO ang Court of Appeals. Samantala, wala pang komentaryo ang NTC sa hiling ng nasabing TV network. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Stranded na naman ang ilan sa ating mga kababayan sa Manila Northport Passenger Terminal sa kabila ng maaga silang nag-book ng kanilang biyahe sa barko. Bunsod ito ng reschedule o pagbabago sa petsa ng biyahe ng kanilang sasakyang barko. At mula sa Maynila, kamuha tayo ng update kay Dante Amento live.
Dante, aabot ba na makaalis o makauwi ng kanilang probinsya yung mga stranded na pasahero na yan bago yung December 31? Aga, may mga ilan sa ating mga kababayan na sa susunod na taon na talaga sila makakaalis dito galing dito sa Manila papunta sa kanilang mga probinsya dahil nga dito sa recently na may mga pagbabago sa schedule ng mga barko o biyahe ng mga barko papunta sa kanilang mga lugar. Hindi makakaalis sa orihinal na petsa ng kanila sanang biyahe ang ilan nating mga kababayan no aga dito sa Manila Northport Passenger Terminal na uuwi ng probinsya. Nagkaroon kasi ng bagong schedule ang kanilang mga pag-alis, no? Kaya naman mananatili sila ng ilang araw dito sa terminal. Batay sa huling abiso ng To Go Travel, may mga biyaheng nabago ang schedule. Kabilang na rito ang biyaheng Manila-Iloilo, Manila-Bacolod mula sa orihinal na schedule bukas na December 30 ay sa 31 na nitong buwan ang kanilang inaasahang pag-alis. Samantala ang biyaheng Manila-Dumaguete, Manila-Dipolog at Manila-Zamboanga sa Mindanao Region ay mula December 31 ay sa January 2 na ng susunod na taon ang kanilang inaasahan na pag-alis. Si Ann Mangubat uuwi sana ng Usami City para magbakasyon dahil ayon pa sa kanya ay 2004 pa siya na hindi nakabalik sa kanilang lugar. Ngayong araw sana aga yung kanyang alis o ang kanyang biyahe pero pagdating niya dito kanina sa terminals sa linggo na raw ang kaalis ng barko na kanyang sasakyan. Walaan niya siyang natanggap na abiso mula sa shipping company. Yan sa gwardiya, tingin sa ticket, sabi, standing there, cancelan 31 pala sa Si Soliver naman ay nakatakda rin sana aga ang kanyang biyahe papuntang Bohol ngayong araw pero sa linggo na rin ang kanyang inaasahang pag-alis at huli na raw niya na natanggap ang abiso kagabi. Nalaman ko na lang yung message nila mga alas 11 na ng gabi. Iniisip ko baka sakali na lang ako na makasakit. Batay sa pahayag na travel, ang bagong schedule ay dahil sa domino effect ng bagyong na nakakaapekto sa pag-alis o pagdating ng mga barko. Kahapon at kanina nga umaga aga ay nakita natin namigay ng libreng champurado itong pamunuan ng Manila Northport o North Harbor Port Incorporated sa mga pasahero rito, mapa-stranded man o hindi. At paalala din aga sa ating mga kababayan na stranded yung kanilang biyahe dito nga sa bunsod itong bagong schedule na inilabas ng To Go Travel ay maaari naman silang magpa-refund, no? Pumunta lamang doon sa outlet kung saan nila binili yung ticket o kaya sa any corporate outlets ng To Go Travel at ipresenta lamang yung unused o yung ticket na hindi nagamit at magdala na rin ng isang valid ID. At paalala pa rin sa ating mga kababayan na magtutungo pa lamang dito sa terminal na iwasan na pong magdala ng anumang mga deadly weapon, mga itak o ano pang mga bagay na maaaring ipagbabawal sa biyahe, mga posporo, mga ano pang bagay na hindi ipinapahintulot ng ating pong mga shipping company. At ganyan din, particular dito sa Manila Northport ay para huwag na kayong maabala sa inyong mga pag-alis. Yan na ating update mula dito sa Manila Northport. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inaasahan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na magsisimula na naman dumagsa. Simula ngayong araw, ang mga pasahero na uuwi sa mga probinsya para doon sa lubungin ang pagpapalit ng taon. At kaugnay ng balitang yan, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ilan ang inaasahang pasahero sa PITX ngayong araw? Ella, inaasahang muling papano sa 150,000 ang pasaherong dadaan ngayong araw sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Karamihan dito, Ella, ay ang ating mga kababayan na hahabol pa uwi ng probinsya para doon sa lubungin ng pagpapalit ng taon. Mamayang tanghali hanggang mamayang gabi, inaasahan ang dagsa ng pasahero sa terminal dahil karamihan ay tinapos pa ang trabaho sa kahahabol pa uwi.
Ayon sa pamunuan ng PITX, fully booked na ang mga biyahe papuntang Bicol, partikular ang Daet at Sorsogon. Maging ang CDO ay fully booked na rin. Pero kaya pa naman daw na isakay ang ating mga kababayan na mag-walk-in dahil mayroon man namang sapat na bus para hihatid sa probinsya ang mga ito. Dahil matagal na nilang pinaghahandaan ang ganitong holiday exodus. Paalala naman ng PITX, Ella, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na ipasok at dalhin sa terminal gaya ng mga matutulis na bagay, paputok at flammable materials. Karamihan sa mga nakumpiska sa terminal ay ang mga kutsilyo, paputok, butane at gasolito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Yeah. Nanawagan sa publiko ang animal welfare advocates na huwag nang gumamit ng paputok sa pagpapalit ng taon. Ito ay dahil sa panganib na dulot nito hindi lang sa mga tao at kapaligiran, kundi maging sa mga alagang hayop. Narito ang ulat ni Rosalie Coz live. Rose, ano-ano ba ang mga pinsalang maaaring maidulot ng paputok sa mga alaga nating hayop? Ella, umapela ang Philippine Animal Welfare Society o POS, gayon din ang Eco Waste Coalition sa publiko na wag nang gumamit ng paputok at fireworks sa residential areas dahil maapektuhan ng ingay ang mga alagang hayop. Nagdudulot ito ng panic, anxiety at trauma na posibleng ikamatay ng mga pets. Bukod pa ito sa panganib na dulot ng paputok sa mga tao, gayon din sa kapaligiran dahil sa toxic waste nito. Sa halip, umapela ang mga advocates sa publiko na maghanap na lang ng ibang paraan upang salubungin ang pagpapalit ng taon gaya ng alternatibong pagpapaingay. Ilang tips din ang binigay ng mga ito para matiyak na safe at kalmado ang mga alagang hayop, lalo na ang mga aso at pusa, gaya ng paglalagay sa mga ito sa tahimik na kwarto o safe space at paglikha ng secure na environment. Inirekomenda rin ang paggamit ng calming wraps. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-inspeksyon na si Police General Benjamin Acorda Jr. sa ilang tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan kaninang umaga. Ilang malalakas na uri ng ipinagbabawal na paputok na naman ang ipiniresinta ng PNP bilang babala sa publiko. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, mayroon bang mga nahuli dyan sa isinagawang inspeksyon? Wala namang nahuli na mga sa isinagawang inspeksyon ng mga pinagbabawal na paputok, pero 11 mga ipinagbabawal na paputok talaga yung ipresenta sa publiko na talagang hindi pwedeng ibenta o bilhin ng mga mamimili. Pasado alas 9 kanina umaga nang magtungo sa Bukawi, Bulacan si Police General Benjamin Acorda Jr. Unang pinuntahan nito ang nakadisplay na mga nakumpiska ng PNP na malalakas na klase ng ipinagbabawal na paputok. Kabilang sa mga ito ang Giant Atomic, Crying Cow, Cock in Can, Bin Laden, Special Plapla, Kabasi, Quinton Bomb, King Kong, Goodbye COVID. Matapos ito, ilang tindahan ng paputok ang ininspeksyon ng hepe ng pambansang pulisya kasama si Bulacan Governor Daniel Fernando kung saan pinasok at siniyasat ang mga tindahan ng paputok at pailaw. Sa ginawang inspeksyon, wala namang nahuli at nakuhang ipinagbabawal na iligal na paputok. Pero maigpit ang babala ng PNP sa mga nagtitinda na huwag silang pauhuli, pati ang mga nagbebenta online ng paputok dahil anumang oras ay posible silang arestuhin. I'm happy with the inspection that we just did. Wala naman tayo nakitang mga illegal na binebenta and the likes of Grab and Lazada and Shopee. May mga nakausap na sila dyan and tayo rin nag-coordinate din. Also, kasama sa mga efforts natin dyan ang law enforcement, yung mga entrapment operation. Kaya yung mga nagbebenta ng mga illegal online, ingat lang po kasi baka mahuli tayo ng kapulisan. Kawawa naman tayo, bagong taon, mahirap yung maghimas tayo ng rehas. So warning na lang po, ingat na lang po tayo sa iwas na lang tayo sa mga bawal. Samantala, ayon naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando,
hindi mangyayari na magpatupad ng community fireworks sa lalawigan ng Bulacan dahil hindi ito ang naging kultura ng mamamayan. Aga sa sitwasyon naman dito sa Bulacan, 6 na nga yung naaresto na mga gumagawa at nagtitinda ng mga illegal na paputok na nakasuhan na ng PNP. At sa ngayon nga, ito yung ginabinabantayan din dahil anumang oras ay maaaring maraming mga makalusot na mga magtitinda ng mga ipinagbabawal ng paputok dito sa lalawigan ng Bulacan. At yung the latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Haga? Maraming salamat, Nestor Torres. Nakataas na ang Code White Alert sa mga ospital sa bansa. Naghahanda na rin ang mga malalaking ospital sa Metro Manila. Humingi tayo ng update kaugnay ng balitang yan kay Ray Pelayo mula sa East Avenue Medical Center live. Ray, ano ba ang ibig sabihin nitong Code White Alert? Ayon sa DOH, ibig sabihin nito ay nagbibigay ito ng indikasyon na yung pagre-ready o paghahanda ng mga ospital sa isang malakihang event na inaasahan nga na posibleng magkaroon ng mga casualty. Ito nga hinaharap natin, yung pagpapalit ng taon. Ito ay pagantabay sa palit ng taon kung saan nagkakaroon ng mga biktima ng paputok. Ang nadagdag din naman ng power ang mga ospital o manpower ang mga ospital at posibleng yung mga nakalib ay papasukin muna. Dito nga sa East Avenue Medical Center ay nakahanda na ang kanilang emergency area. Naglagay ng eksklusibong lugar para sa mga firecracker-related injuries. Noong nakarang taon ay nasa 8 ang mga kaso ng firecracker-related injuries dito. Pero ang mas marami ay ang mga na-aksidente dahil sa kalasingan. Pinapayuhan ng doktor na kung nakainom ay huwag magmaneho. Samantala, ayon sa DOH, may naitala ng kaso ng hearing loss sa Bulacan. Isang 22-year-old na babae ang nawala ng pandinig at iniugnay nga ito sa pagpuputok ng kwitis. Bagamat hindi siya yung nagpuputok, pero doon sa area na kung saan nandun siya ay mayroong nagpuputok ng kwitis na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pandinig. Ayon sa DOH, posibleng pansamantala lamang o maging permanente din ang pagkawala ng pandinig, depende sa pinsala. Bukas ay inaasahan nga na mag-iikot ang mga opisyal ng Department of Health sa iba't ibang ospital dito sa Metro Manila. Ella? Ray, nagtataka lang ako, bakit hindi na ngayon ipinapakita ng ospital yung mga gamit na gagamitin doon sa mga naputukan katulad ng mga lagare, martilyo, para naman na matakot yung mga magpapaputok itong pagdating ng bagong taon? Ella, bukas ay yan ang kanilang ipapakita ng mga opisyal ng Department of Health. Kanina yung pinakita lamang sa atin, pansamantala pagbubukas itong kanilang emergency area, yung mga kung saan unang pupunta yung mga biktima ng paputok. Yun nga yung isang designated na area. Pero meron tayong nakita dito kanina din na mga ganun, mga ilang lagare, mga yung pangpanahe ng mga sugat kung sakali man na masasabugan ng paputok. Pero bukas yung kanilang pinaka-event kung saan mas ipapakita yung mga gamit na binabanggit po, Ella. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Umabot na sa siyam ang naitalang kaso ng firecracker-related injuries sa Bicol Region. Pinakabago rito ang isang 13 anyos na batang lalaki sa Camarines Norte na nasabugan ng boga o improvised cannon. Ang detalye sa ulat ni Jerry Galicia live. Jerry, kumusta na yung lagay niyang biktima at ano na yung hakbang ng lokal na pamahalaan sa mga ganyang improvised cannon o boga? Yes, aga nagtamo nga ng injury sa mata ang biktima matapos masabugan ng boga. Agad itong dinala sa Camarines Norte Provincial Hospital at ginamot. Sa Department of Health, Bicol, simula December 21 hanggang December 28 ngayong taon, umabot na sa siyam ang virus-related injuries ang naitala sa Bicol Region. Lima sa mga ito nasabugan ng boga o improvised cannon, habang isa naman ay dahil sa 5-star at fountain. Pinakabago nga dito sa mga nasugatan ay ang 13 anyos na batang lalaki na taga Talisay, Camarines Norte.
Kinumpis ka na ng mga pulis ang boga na kabilang sa mahigpit na pinagbabawal ng mga otoridad. Sa datos ng DOH, isa sa ang naitalang kaso sa Albay, 4 sa Camarines Sur, 3 sa Naga City at 1 sa Camarines Norte. Kasunod dito, patuloy namang nagpaalala ang Department of Health Bicol sa publiko na iwasan ang gumamit ng paputok upang makaiwas sa disgrasya. Nauna nang inatasan ng kagawaran lahat ng DOH hospitals at mga provincial hospitals sa Bicol na magkaroon 24-hour operations hanggang January 4, 2024. Inang balita mula din sa Bicol Region, balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. 4 ang kumpirmadong nasawi sa pagkalunod habang nagsuswimming sa magkahiwalay na lugar sa San Juan, La Union. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, paano nangyari na nalunod ang mga yan at ano ang ginawang aksyon ng LGU para wag nang maulit yung ganyang insidente? Yes, Ella, magandang tanghali. Unang insidente, naliligo sa dagat ang dalawang magpinsan nang bigla silang tangayin ng malakas na alon. Habang ang pangalawang insidente naman, naliligo din ang 6 na magkakaibigan nang bigla silang tinangay ng malalakas na alon. Ang ginawa ng local government unit ay inabisuhan ang mga business establishments na maglagay ng karagdagang signboards na bawal maligo or swimming activities sa lugar na malalakas ang alon at magdaragdag din sila ng mga tauhan ng lifeguards para sa mga beach goers. Na-recovered na kahapon ng 3 mga individual na nalunod sa kanilang pagligo sa dagat sa San Juan, La Union. Tulong-tulong ang search and retrieval teams mula Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Rescue 911, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office San Juan, mga mangingisda sa lugar, local surfers, beach marshals at mga barangay officials sa naturang lugar. Sa kabuuan, 4 ang nalunod at namatay na individual sa magkakahiwalay na insidente. Ang pinaka-strategy po natin para mabilis pong ma-retrieve yung mga hinahanap po natin na missing is actually yung early coordination, teamwork natin with the other agencies. Hanggang na rin po yung paggamit natin ng equipment. Meron tong dineploy na jet ski, rubber boat, pati po mga surfboard, paddleboards, even po mga drone. Noong December 26, naliligo sa dagat ang dalawang magpinsan nang bigla silang tangin na malakas na alon. Makalipas ang 10 minuto, unang natagpuan, patay ang 12 taong gulang na biktima at agad isinugod sa Bacnotan District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival ng attending physician. At December 27 sa Barangay Orbistondo at Barangay Tabuk, San Juan, La Union, bumaba sa La Union ang 12 kabataan mula Barangay Balakbak, Baguio City upang mag-swimming sa San Juan. Habang naliligo, ang 6 ay bigla rin silang tinangay ng malakas na alon. Nailigtas ng surfer ang 4 na kabataan. Dahil dito, naglabas si San Juan Mayor Arturo Valdres ng Executive Order number 23-2023 effective noong December 27, 2023. Ito ay alinsunod sa pagbawal sa mga aktibidad at paglangoy dahil sa malalaking alon sa dagat sa bayan. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Nasa panganib ng pagkagutom ang nasa 40% ng populasyon ng Gaza. Ito ang panibagong babala ng United Nations Agency for Palestinian Refugees. Bunsod ito ng hindi pagpasok sa teritoryo ng sapat na tulong sa gitna ng ginagawang limitasyon ng Israel sa aid trucks. Patuloy na nananawagan ang UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees ng humanitarian ceasefire dahil nasa bingit ng malawakang kagutuman ang Gaza. Patuloy ang ginagawang pambobomba ng Israel mula northern hanggang southern part ng teritoryo. Hinikayat ni North Korean leader Kim Jong-un ang kanyang partido na bilisan ang paghahanda
sa gyera, kabilang na ang nuclear program at civil defense nito. Anya, tumindi na ang military situation sa Korean Peninsula dahil sa anti-North confrontations ng Washington. Ginawa nito ang pahayag isang linggo matapos nitong magbanta na hindi magdadalawang isip ang Pyongyang sa paglulunsad ng isang nuclear attack. Ito ay kung mayroon ding provokasyon ng nuclear weapons. Nasawi ang isang 15 taong gulang na surfer matapos atakihin ng isang pating sa isang popular na surfing area sa Australia. Nangyari ito malapit sa Ethel Beach sa Innes National Park na nasa timugang bahagi ng bansa. Batay sa isang nakasaksi sa insidente, nasa 30 yarda ang layo ng teenager sa dalampasigan nang mangyari ang shark attack. Ayon naman sa pulisya, na-recover ang labi ng surfer sa tubig. Pinakahuling insidente ito sa mga naitalang shark attacks sa South Australian waters kamakailan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 2, versikulo 7 na nagsasabi, "Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas." Hatian ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!